Meron nga bang sapat na demand si Bitcoin para ito ay umangat? At yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, ang demand para sa Bitcoin ay isang critical factor na nakakaapekto sa presyo nito. Ayon po sa CryptoQuant, ang demand para kay Bitcoin ay nag-stabilize nitong mga nakaraang buwan. Pero kailangan ng mas malakas na paglago para magkaroon ng significant price rally sa fourth quarter ng taong ito, ngayong taong 2024. Sa kasalukuyan, ang demand para kay Bitcoin ay sinusukat gamit ang pagkakaiba ng daily Bitcoin block subsidy at ang kanyang daily change sa dami ng Bitcoin na hindi nagalaw ng isang taon o higit pa. Mula noong July, ang demand na ito ay nag-fluctuate mula sa net loss na 23,000 na Bitcoin kada buwan hanggang sa gain na 69,000. Noong September ay mas naging steady ang paglago ng demand, pero hindi ito kasing significant kumpara sa simula ng taon. Pagdating naman po sa historical patterns ay makikita natin na ang behavior ng mga Bitcoin holders sa simula ng taong 2024 ay kahalintulad ng mga nakaraang halving cycles tulad ng nangyari noong mga taong 2016 at saka taong 2020. Sa mga panahong ito, ang mga long-term holders ay nagbebenta ng Bitcoin sa mga bagong buyers kung saan ay nag-fuel or nagdulot ng demand growth. Subalit, ang trend na ito ay bumagal noong buwan ng mga summer nito. Ayan. Ang isang promising development ay ang shift ng US spot Bitcoin ETF mula sa net selling patungo sa net buying nitong buwan ng September. Noong September 30 ay bumili ang ETF ng 7,000 na Bitcoins, ang pinakamataas na daily volume mula noong buwan ng July. Inaasahan na ang trend na ito ay magpapatuloy kung saan ay may projected na pagbili ng mga 9,000 Bitcoins per day sa first quarter ng taong 2024, kung saan ay maaring mag-contribute ito sa pagtaas ng presyo. Ayon sa mga analyst, kung magpapatuloy ang historical trends, maaari tayong makakita ng continued demand growth sa posibleng mag-lead sa surge sa near-term supply. Ang CryptoQuant ay nag-estimate na kung magpapatuloy ang demand momentum, may fair chance ang Bitcoin na maabot nito ang target price na $85,000 hanggang $100,000 sa pagtatapos po ng buwan ng December. Bukod po sa internal market dynamics, ay may mga external factors din na maaaring makaapekto sa demand at presyo ni Bitcoin. Kasama po rito ang geopolitical tensions tulad po ng mga nangyayari sa Middle East at ang monetary policy ng Federal Reserve, lalo na pagkatapos ng kanilang 50 basis point rate cut nitong buwan ng September. Sa kabuuan ay ang masasabi ko po rito ay habang ang demand para kay Bitcoin ay nag-stabilize, kailangan pa rin ng mas malakas na paglago para magkaroon ng significant price rally sa fourth quarter ng taong ito. Or taong 2024. Ang mga historical patterns at institutional interest ay lalo na ang pagbili ng mga Bitcoin ETF ay nagbibigay ng positive outlook. Subalit, kailangan pa rin nating bantayan ang mga external factors na maaring makaapekto sa market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito.
Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.